Hi mga mi! For today's video nga, ito na, i-share ko na nga sa inyo yung puto cheese recipe ko. Sa isang mixing bowl nga, ilagay muna natin yung mga dry ingredients. Sa recipe na to, gagamit tayo ng 5 cups ng all-purpose flour. Next naman, 3/4 cups ng white sugar. Sa baking powder naman mga mi, 1:1 po tayo. 5 cups ng flour, kaya naman 5 tablespoon ng baking powder. Naglagay din ako ng konting iodized salt at 3 packs ng birch tree na powdered milk. Haluin natin na maigi lahat ng dry ingredients natin mga mi. Sa isang bowl naman, dito naman yung mga wet ingredients natin mga mi. Gumamit ako ng 4 na itlog, 1 teaspoon ng vanilla, at 5 tablespoon ng oil. Pwede rin kayo gumamit ng melted butter. Haluin natin ng maigi ito mga mi bago natin ilagay dun sa ating dry ingredients. Naglagay nga pala ako dito ng 5 cups ng tubig. Pagkatapos, lahat na nga ng wet ingredients ay ilagay na natin at haluin natin ito. Huwag natin i-overmix yung ating puto butter mga mi para naman maganda yung maging alsa neto. At ang pinaka-importante talaga na step mga mi ay yung pagsala ng ating puto butter. Hindi ko masyadong hinalo yung ating puto mixture dahil nga sasalain naman natin ito. Kung gusto nyo nga na maging smooth at fluffy yung inyong puto mga mi, ito yung step na wag ninyong i-skip. Yung iba nga, twice pa nila sinasala yung kanilang puto butter. Pero ako mga mi, okay lang naman na isa lang. Dahil pinong-pino nga yung mga butas dito sa strainer na gamit ko. After ko nga masala lahat mga mi, tignan nyo ganito na kaganda yung ating puto butter. Hindi malabnaw at hindi rin naman sobrang lapot yung mixture natin. Nirest ko pala yan ng 15 minutes and after 15 minutes ay pwede na nga natin ito ilagay sa molder na nilagyan nga or pinahiran ng oil. Actually, kahit hindi naman na-grease ng oil yung mga molder ay pwede dahil meron na ngang oil yung mismong puto butter natin. Naman mga mi, pwede na nga natin ilagay dito yung mga cheese. Hindi naman yan lulubog dahil tamang-tama nga lang yung consistency ng ating puto mixture. O maiba tayo, naghugas po ako ng kamay bago ako humawak sa mga cheese. Baka kasi may magalit na naman sabihin walang gloves. Reminder pala mga mi, bago isalang ang puto, kailangan po ay kumukulo na yung tubig sa ating steamer. Ako, sineset ko agad sa high heat yung apoy at isasalang for 7 minutes dahil medium size lang naman yung puto cheese na ginawa ko. At after 7 minutes, ito na po yung kinalabasan ng aking puto cheese. Sobrang ganda ng alsa niya mga mi, tapos napaka-smooth pa. Sa recipe na to mga mi, nakagawa po ako ng 100 pieces na medium size ng puto cheese. Ilalagay ko po sa comment section lahat ng sangkap na nagamit ko. O diba, napakadali lang talaga gumawa ng puto cheese mga mi. At kahit nasa bahay nga lang kayo, ay pwede kayo kumita sa pagbebenta nito. Bali, ang benta ko nga pala dito ay 500 pesos for 50 pieces. O siya, paano? Alam mo na kung paano magluto ng puto. Gumawa ka na nga rin, tapos patingin ako. O siya,